Praise God. Good morning po. Palakpakan po natin si Jesus. Okay. Yung po mga ini-announce kanina, yun po ay yung mga services po natin aside from Sunday service. Ayan. At most of them po ay online. Sa lahat po ng gusto mag-join doon sa mga nabanggit po na para sa lahat, pwede po kayong mag-message either sa akin or kay Pastora Nika or sa page po natin sa JA1 San Jose para malaman nyo po yung other details on how to join yung ating pong mga online services. Okay? Sino po rito yung mga nakaka-attend or nakaka-join ng ating online midweek service? Diba? Okay naman, diba? Goods yun, no? Kaya, pwede po tayong mag-invite ng ating mga friends doon to join. Hindi naman yun pang JA1 San Jose lang. Okay. May isa pong kwento sa Bible na hindi masyadong sikat, hindi masyadong pamilyar, pero nakakuha po o nakaagaw po ng aking pansin kasi medyo strange yung nangyari. Okay? Hindi ko na po inilagay dyan, ikukwento ko na lang sa inyo. Sa 2 Kings chapter 6 po, again in 2 Kings chapter 6, makikita nyo po doon yung story no minsang yung mga propeta ay nag-approach kay Elisha patungkol po sa paggawa ng kanilang pwedeng matirahan. Ayan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, gagawa daw ng titirahan. Ayan. Sabi nung mga propeta, Elisha, Prophet Elisha, gawa po tayo ng ating matitirahan dahil nakarating po kaming lahat doon sa inyong tinitirhan, hindi naman ho tayo kasyang lahat doon. Batanggenyo Batanggenyo. Di ito na. Sabi ni Elisha siya, sige, punta kayo doon sa may tabi ng ilog at pumutol kayo ng mga kahoy doon at gagawin nating bahay. Sabi nung isa, Prophet Elisha, sama na po kayo. Ay siya, sige, sasamahan ko kayo. Di sa madaling salita, barkadahan sila. Ngayon nung ano garing nasa lapel ko, kanina pa natusok sa batok ko Yain na, okay na. Titiisin ko na. Tiniis ako ni Jesus. Tiniis ni Jesus ang lahat sa cross. Titiisin ko na din. Tapos humanda na lang ang after service yung nagkabit na rin. Okay. Joke lang. Ayos na, naalis ko na kung ano mang tinik iyon. Parang tinik Okay. Nung pumuputol na po sila ng puno, nung pumuputol na sila ng kahoy, yung isa pong propeta, ang gamit po niya ay palakol. Sabi mo nga sa katabi mo, palakol. Oh. Bakit parang na-offend ata yung estudyante? Sabi ko lang may palakol. Baka palakol lang grade. Anyway. Habang pumuputol daw po ng puno, listen. Kailangan makasunod kayo sa storying ito dahil dito tatakbo yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Habang pumuputol po yung isang propeta ng puno gamit ang palakol, tumalsik po yung ulo, yung mismong talim, yung bakal. Tumalsik po at nahulog sa ilog. Sa tingin ninyo, ano mangyayari doon sa bakal ng palakol pag tumalsik sa ilog? Lulubog. Lumubog. Namroblema ngayon yung propeta at lumapit kay Elisha, sabi, Prophet Elisha, tumalsik po yung aking palakol sa ilog. Ay lumubog po siya. Ay panghiram ko lang ho yan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, panghiram lang pala. Iyan ang mahirap pag yung hiram ng hiram, nadisgrasya yung hiniram, ay paanong gagawin mo doy? Yung dulo ng palakol ay lumubog na sa ilog. Sabihin mo sa katabi mo, partner, makikita pa gayon.
Ay, kahirap ng sitwasyon. Kaya ang hirap nyo, laging hiram ng hiram ay. Ayaw mamumuhunan. Lagi na lang hiram ng hiram. Meron pa rito nangihiram pa rin ng charger. Meron pa rin ho nangihiram ng charger. Saan gagaling yung cellphone mo? Ba't walang charger? Nakakapagtaka. No. Yung mga napasok na estudyante, baka naman lahat na lang hiniram mo. Kulang na lang hiramin mo pati grades nung katabi mo. Param ng grades mo, mataas-taas. Kala mo lagi may patagong papel eh. Sino dito yung gaya? Pahing papel? Oo, pahing papel oh. Pahing 1/4. Pahing index card. Parang may patago eh. Yan ang problema ay sa panghiram. Sa madaling salita, church, sa madaling salita, namumroblema po yung propeta. Nahingi siya ng tulong kay Elisha. Ano po ang susunod na pangyayari? Sabi ni Elisha, saan tumalsik? Saan nagpatak? Sabi nung propeta, dini po sa bandang ari. Sabi ni Elisha, okay. Kumuha si Elisha ng kapirasong stick at inihagis do sa ilog. Pagkahagis po ni Elisha ng kapirasong stick sa ilog, lumutang po yung axe head. Bakal yun ha, bakal. Lumutang po yung ulo ng palakol. Lupit. Tapos, sabi ni Elisha doon sa propeta, iyon na ang ulo ng palakol mo. Kuha. At kinuha nung propeta at tuloy ang gawain. And everybody's happy. Sino po yung familiar sa story yun sa Bible? O nilalampas-lampasan nyo lang? Diba? Kasi ito madaming beses ko na rin nabasa, nakita, pero sabi ko, ano lesson? Wala namang kadating-dating eh. Pero strange. Diba? Parang, wow, lupet. Galing. Ano? At coming from this story, ay kukuha po tayo ng mga golden nuggets or mga lessons o mga aral na ako po'y naniniwalang sa biyaya ng Diyos ay mai-apply po natin sa ating mga buhay. Sino po excited doon? Amen? Praise God. Pwede ba nating palakpakan si Jesus? Ang title po ng aking isi-share sa inyo ay The Axe Head That Floated. Yan. Let's pray. Lord, salamat po sa biyaya ng kami ay makapag-Sunday service. Excited po kami. And we pray, O God, nung kung paano nyo po kaming tinuturuan ng mga nagdaang linggo, ay turuan nyo rin po kami ngayon. And we are expecting for more. Holy Spirit, we need you. Teach us today. Lord Jesus, dwell upon our needs. We need you. We ask forgiveness sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O God. Cleanse us with your most precious blood. And thank you, Lord Jesus, for the grace of forgiveness. Thank you, Lord Jesus, kasi kayo po ang aming righteousness sa harapan ni Abba Father. Kaya po kami confident na nakakaharap sa presensya ninyo. Today, Lord, we pray, ang katagumpayan po ninyo ang aming maranasan. Turuan niyo po kaming lahat. Bless the lips of your servant as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. At salamat po kasi kung paano pagpapalain niyo po ang mga naririto sa church ngayon, pagpapalain niyo rin po lahat ng nagjo-join sa online service at sa mga magjo-join pa. Salamat po, Ama. We entrust and dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Everybody say Amen. Amen. The best puling palakpak para kay Jesus. Okay. Pwede bang kausapin mo muna yung katabi mo at sabihin mo, partner. O sige, kausapin mo, partner. Mahirap yung nagsasalita ng mag-isa, sinasabi ko sa inyo. Kausapin mo yung katabi mo, sabihin mo, partner. Binibigyan kita ng kakayanan, ng karapatan, ng lisensya. Nasampalin ako. Pag dinaldal kita at inabala habang nakikinig ka. Anong sabi ng kapartner mo? Deal. Deal. Okay, ha?
Oh, don't get me wrong, hindi po ako nagpo-promote ng violence dito. Ang pinopromote ko po ay yung wag mong abalahin yung katabi mong nag-effort pumunta rito para makinig. Ang mahirap kasi may preaching ako din may preaching ka diya. Ano? Kaya please lang, pag madaldal yung katabi mo, bigyan mo ng kaliwa. Pag ayaw pang tumigil, bigyan mo ng pagkain at para ngumuya na laang. Okay. Ano ba lesson dyan? Mapapansin po natin, para sa akin, ang highlight po ng story ay hindi yung nag-float na axe head Kasi miracle na yon. Matindi na yon. Para sa akin, ang highlight po ng story ay may nawala. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may nawala. Ano ba yung recently nawala sa buhay mo? Ano ba yung nawala? Mawawala pa lang daw. Diba? Sabi naman ng isa, may kapalit na agad. Diba? It could be material thing. Nawala ang cellphone. Nawala wallet, may nawala. Or it could be, pwedeng relationships. Yung mga nawala. Diba, yung bigla nang di ko man lamang nalaman na mawawala. Diba? Di ako sanay sa biglaan. Anong sunod? Unti-unti na lang sanang. Meron dito, nawala, tinapos na. Meron dito, nawala. Meron naman, nagwala. Nung naiwan. Nung nawala, ay nagwala. Okay. Iba't ibang klase ng pagkawala, may nawala. Pero ang punto, sa biyaya ng Diyos, sa araw na ito, what the locusts have eaten, what the enemy stole from you, the Lord will restore. Sabi ko, the Lord will restore. Di ba? Pastor, imposible. Imposible na pong maibalik. Imposible na pong mapanumbalik. Imposible na pong ma-restore. But let me tell you, mas imposible pa ba yan doon sa bakal na ulo ng palakol na lumubog sa tubig pero napalutang? Ito'y pala isipan pa rin sa mga bata ngayon. Siguro naman yung mga adult na rito, alam nyo na, abot na ng utak nyo. Diga? Bakit kasi daw ang liit-liit ng karayom ay nalubog, ang laki-laki ng barko ay nalutang? Di yung mga nakapag-aral at hindi umabsent doon sa subject na yon, di may law of buoyancy. Diba? Ngayon, kung absent ka, di napaisip ka rin ngayon. Anong lesson? Sipag-sipag ang pagpasok. At pag napasok, wag naman yung physically present laang, dapat mentally present din. Dahil present sa school, pero ang isip ay nasa kung anumang mga, saan kakain mamaya, saan ka ang punta ko, SM o Robinson, saan ka may sale. Excited na akong testingin yung aking bagong na-discover na hero. May bago akong build, may bago akong gamit, bagong skin. Yeah. Okay. Everybody say, may nawala. Pero ibinalik ni Lord. Sino po rito yung gusto makaranas na yung may nawala sa'yo at ibalik ni Lord? Sabi ko, yung may nawala sa'yo at ibalik ni Lord. Okay? Sabi nung isa, miski wag na pong ibalik ni Lord. Siyempre, pag ayaw mo na, hindi niya ibabalik. Kaya nga nawala baka sadyang inalis na sa iyo. Okay? Meron din namang gusto mo, nawala, kasi baka hindi na nakakatulong, kaya inalis na sa iyo. Ang pinag-uusapan po natin dito ngayon ay yung mga bagay na alam ni Lord na kailangan mo at para talaga sa iyo, na nawala, and then starting today, the Lord will restore it sa buhay mo. Amen? Marami namang, sige, palakpakan mo muna si Jesus.
para hindi tayo masyadong general, gusto kong ang itakel ngayon ay yung nawala na yung iyong sigla, yung iyong sigasig, yung iyong fire, yung iyong gana sa relationship mo kay Lord. Very general kasi pag yung mga nawala, ay daming nawala. Pero mag-focus lang tayo dito. Gaano pa ba kainit, kaalab, o gaano ka pa ba ka-excited sa iyong relationship kay Lord? Kasing excited ka pa ba noong unang nakilala mo siya, compare ngayon, o baka humihina't lumilipas na? Sino po rito yung nagsasabi ngayon na gusto ko pong mapanumbalik yung aking sigla sa relasyon ko kay Lord? Amen. 4 na bagay po ang kailangan nating pagdaanan o maunawaan o malaman para dumating tayo doon sa pagre-restore or pagpapanumbalik ng Lord. Number 1, unang-unang kailangan talaga nating gawin, church, is to admit that you lost it. O aminin, dumating tayo doon sa pagkakataon o punto na inaamin na talaga natin na nawala na. Kailangan po nating harapin ang katotohanan. At ito po ay magsisimula sa pag-amin na hindi na tayo kasing close kay Lord kumpara dati. Marami po kasi ang claiming that they are Christians, pero nakakalungkot po, marami sa mga nagke-claim na yon na sila'y Kristiyano ay nagkukunwari na lamang. They're just attending the church, they're just active in the ministry, they are just actively involving to the things that the church is doing. They are actively posting Bible verses in their social media accounts. But, deep inside, sa puso, alam nung tao na hindi na siya ganong ka-close kay Lord kumpara dati. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, uy. Diba? Kaya ako'y naniniwala that the Lord will restore yung relationship natin sa Kanya. Kung hindi man ipanumbalik ng kagaya ng dati, ang prayer ko ay mas higit pa kumpara nung una. Amen? Sino may gusto nun? Bakit po ako nag-come up dito? Alam niyo, sa totoo lang, ang unang-una ko talagang gustong i-share for today is how to experience God's best sa ating mga buhay. Yung bringing out the best in you. Diba? Ganda nun. Ganda nun. Pero sa akin pong pag-research, sa akin pong pag-aaral, at syempre, through the leading of the Holy Spirit, as I study the Word, dito ako dinala ni Lord eh. Alam niyo yun? Remind the church that the best things in life will happen kung maayos ang relationship kay Lord. It will always start with that. Ano? Sino po rito yun nung unang-una mo nakilala si Lord? Wala ka pa mang mga na-achieve, wala ka pa mang na-acquire, o wala ka pa mang anything na sasabihin ng mundo ay success kung tawagin. Pero nung nakilala mo si Lord, as if you feel and you achieve something that is so best. Para bang, this is the best times of my life. Parang ganon. Diba? Kasi nga, yun naman talaga ang bottom line ng buhay sa mundo. Success is hindi naman talaga siya nasusukot lamang sa paramihan ng pera, paramihan ng kutsi, paramihan ng kung ano-ano. Ano? Sabi nga sa Bible ay, aanhin mo yung ikaw ay mayaman sa literal na kayamanan, pero ikaw naman ay poor in your relationship with the Lord. Diba? At saka aanhin man daw natin ang lahat, makamtan man natin ito, kung ang atin namang nag-iisa-isang kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno. Sabihin mo sa katabi mo, true. Doon naman sa kabila, sabihin mo, true lalo. Ang punto, church, gusto ko makita ninyo, ano, ito muna ang unahin natin. Restore
your relationship, our relationship with the Lord. At saan magsisimula? Sa pag-amin na wala na talaga. Mahirap yang umamin. Mahirap yang umamin. Tama ba? Tanyo, hindi kayo maka-amen. Hindi yung amen. Yung pag-amin. Diba? Ang hirap aminin na hindi lang talaga tropa ang tingin mo sa kanya. Diba? Ang hirap aminin na hindi lamang talaga friends. Diba? Yung kulang na lang sabihin mo kung saan-saan ka pa lumilingon, nandito lang naman ako. Diba? Ang hirap nung sa'yo pa nagtatanong kung paano magandang regalo. Ang hirap nung sa'yo pa tinatanong, sa tingin mo, magugustuhan niya kaya ako? At ikaw naman natutulala sa kanya at sinasabi mo, oh, matagal na. Talaga, matagal na akong gusto niya, no? Oh, matagal na, gustong-gusto ka nga eh. Baka hindi lang maamin sa'yo. Sino ba sinasabi mo? Sino ba? Ha? Ano ba yun? Ano ba sinasabi mo? Kahirap. Kahirap umamin, ano? Yan, diyan kayo magaling sa gayaan. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung relationship natin kay Lord, kumusta? Kumusta? Okay pa ba? Close pa ba talaga tayo kay Lord or FC na lang? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, close pa ba talaga kayo kay Lord? Close pa ba talaga kayo ni Lord? O FC ka na lang? Ano ibig sabihin ng FC? Ha? Hindi! Luma na yan. Ano ibig sabihin ng FC? Feeling Christian! Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Naka-attend pa. Hanggat di po tayo dumadating sa katotohanan, pag-amin sa katotohanan na feeling Christian ka na lang, magpapatuloy ka sa pagiging feeling Christian at hindi mo i-workout ito. Pastor, nag-church naman ako every Sunday. Good. Nagpa-participate po ako sa praise and worship. Good. Nagta-tithes po ako. Ay, good. Nakikipellowship po ako after service. That's good. Kumusta ka mula Lunes hanggang Sabado? Iyon na. Iyon na. Marami hong Kristyanuhan pag Linggo. Ano ang tawag pagka simula Lunes hanggang Sabado? Bahala na kayo kung anong tawag sa inyo. Pastor, mukha naman pong okay ang relationship ko kay Lord kasi mula naman po Monday hanggang Saturday, wala naman pong pag-atake ng kaaway na nangyayari. Wala naman pong mga temptations, walang kahit anong attack ng demon. Wala talaga. Smooth sailing po. Baka kaya hindi ka na inaaway kasi baka kakampi ka. Baka ang sabi nung kabilang kampo, ay, magpapakahirap ka pang demonyuhin yan, mas malala pa sa atin. Ay, pag Linggo, ba't pabaya mo? Yaan mo na! Sa Linggo lang yan magaling! Closing prayer na tayo? Kailangan ng pag-amen. Kailangan ng pag-amen. Sabihin na natin, Amen. Okay. Start by admitting you're not as close to God as you used to be. Kailangan ng pag-amen na hindi mo alam. May kikwento ako sa inyo. Meron pong isang estudyante na hindi talaga siya marunong mag-plus. Addition. Baka naman, wag mo nang kalabitin yung katabi mo. Alam na yan niya. Pero itong estudyanteng ito, hindi talaga siya marunong mag-addition. Hindi nga lang maamen. Sabi mo sa katabi mo, hindi maamen. Pagpasok niya ngayon nitong nag-face-to-face na, tinanong ng teacher kung bakit ba naman siya pang unang-unang natanong nung math class nila. Pinatindig, sabi, Arvin, tayo.
Oh. Disclaimer. Lahat po ng mga nabanggit na pangalan ay hindi po naman sinasadya at pawang nagkataon lamang. Okay. Arben, tayo! Yes, ma'am! Mat. Okay. Arben, marunong ka mag-addition? Opo! Addition. Addition lang. Laking addition hills. Aray ang aking tanong sa iya. Kung ikaw ay merong 10 piso, at ikaw ay humingi sa iyong tatay ng 10 piso pa uli, magkano na ang pera mo lahat-lahat? Sabi ni Arben, 10. Sabi ng teacher Hindi ka naman yata marunong ng math. Alam mo gang math? Ang sagot nung bata, kayo teacher, kilala nyo gang tatay ka? Hindi nyo kilala ang tatay ka. Kahit pa ako humingi doon, hindi ako bibigyan ako. Anong lesson? Wala lang. Hindi ba? May lesson. May lesson. Ang hirap umamin. Lalo kung nakakahiya na ang aaminin. Hello? Lalo kung nakakahiya yung aaminin. Ito may naikwento ko ng matagal ng panahon. Ulitin ko lang uli. Lalo para doon sa mga hindi pa nakakarinig. Napakahabang panahon po na itinago ko sa mga tropa ko nung high school na hindi ako marunong magbike. Pastor, di kayo marunong magbike? Kasasabi ko lang. Diba? Hindi ako marunong magbike. Hindi ko na natutunan yan. Ang dami-dami, ang ganda-ganda ng bike ko. Binilang pa ako ng bike. Hindi ko na natutunan. Hindi ko alam. Mahina balansi ko Ang hirap aminin. Kasi napakabuli ko po nung high school. Kaya pag inamin ko, bubulihin ako. Magagantihan ako. Minsan nagbakasyon, nadayo ako nung mga tropa ko, puro nakabike. Tayo Ralph! Magbabike tayo doon sa BRC. Sabi ko, wala akong bike. Ay, di. Halinhina na lang tayo. Di, wala na akong choice. Inamin ko na. Hindi ako marunong magbike. Ikaw, tawanan Ngalingali kong pagpapalapasin magsilayas. Tawanan. At astig-astig nga raw sa school, yabang na yabang, ingay na ingay. Sabi, hindi man pala marunong magbike. No. Pero, alam niyo, napansin ko, ilang minuto lang naman nanawa na rin naman Katatawa at kapang-aasar, nanawa din. Hindi ko alam kung yung tawa na rin isang are. Ilang linggo na rin garni Lagi na lang. Okay. Di, napagod din naman sila. Hanggang sa alam nyo ka nangyari. Nagbike po kaming lahat, going dun sa Batangas Racing Circuit. Siyempre, hindi ako nagbike, di ako marunong Nakaangkas po ako sa harapan ng aking isang kaklase, nakaganyan. Pambihira. At nung mga time na yun, pag naaalala ko, ang nagpe-play na kanta sa isip ko One love, I love you so. And there is only bira. Parang mga Korean novela Kaswit. Anong lesson? Ang hirap umamin, lalo pag nakakahiya. Di ba? Yung life group leader ka, aamin ka na FC ka na kay Lord. Yung lagi kang involved sa mga church activities, tas aamin ka na FC ka kay Lord. Ito malala. Yung pastor ka, head pastor ka, tapos aamin ka, FC na lang ako kay Lord. At tumahimik ang JA1 San Jose. Yung ang galing-galing mo mag-invite, ang galing-galing mo mag-encourage, attend tayo, pero yung puso mo umiiyak, di na kayo close to Lord. Mahirap yan. Pero sa una lang yan, mahirap.
Kasi kailangan natin ito pagdaanan, yung pag-amin, kasi ito ang first step. Kasi kung hindi mo pa kinapapaguran yung sitwasyon mo ngayon, hindi ka alis dyan. Pero kapag pagod ka ng magkunwari, pag pagod ka na, pag ayaw mo na, doon magsisimulang mag-step forward at ayusin ang mga dapat ayusin. Are you with me? Alam nyo bang napakahirap para doon sa isang propetang umamin na tumalsik yung palakol na gamit niya? Remember, ang kasama nila that time ay si Elisha. Para kayo may idea, si Elijah po, ang nauna. Mentor siya ni Elisha. Tama ba? O, kunyari, alam nyo, mahirap talaga umamin na hindi alam. Diba? Si Elijah, gracious kay Elisha. Ang problema, si Elisha, ibang klase. Ibang kwento si Elisha. Kung hindi nyo pa po naririnig, si Elisha po ay medyo bald. May pagkakalbo siya. At katatanggap pa lang niya ng double portion of anointing from his mentor, Elijah, na kinuha na ng heaven. Katatanggap pa lang niya ng double portion of anointing, ng power from the Lord. Nabuli po siya ng mga bata. It is written in the Bible na sabi, binuli siya ng mga bata. Anong sinabi ng mga bata? Kalbo, 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 kalbo. Alam nyo, medyo mahina po ang temper ni Elisha. Anong ginawa ni Elisha? Kinurse daw po yung mga bata. At pagtalikod ni Elisha, mayroong biglang lumabas na 2 malalaking bear at pinagpunit-punit po yung mga bata. Sa madaling salita, si Elisha po'y kilala sa maikli ang temper. Mainitin ang ulo. At imagine ninyo ang sitwasyon kung ikaw yung propetang nakatalsik ng palakol. Paano mo sasabihin? Elisha, tumalsik yung palakol. Papatayin mo na ba ako? Imagine ninyo yan. Ang hirap umamin nung time na yun. Diba? Tsaka propeta siya, hindi naman siya slave, hindi siya basta propeta, yun ni propeta. Merong pinanghahawakan niya, pero propeta ako, hindi ako pwedeng magkamali. Pag ganyan, ay tumalsik. Diba? Elisha tumalsik. Diba? Ang hirap umamin. Okay. Sabi po sa 2 Kings chapter 6 verse 5. As one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Oh no, my Lord, he cried out. It was borrowed. Sa Tagalog. Oh no. Hirap-hiram lang yun. Alam niyo may mga option naman yung propeta, yung taong nakatalsik ng axe. May mga option siya. Pwede naman siyang tumahimik na lang. Tumahimik na lang, wag na ipaalam kay Elisha, tapos sabihin na lang doon sa mga kasamahan, halinhinan na lang tayo dyan sa axe mo ha. Huwag ka nang maingay, marinig pa ni Elisha. Halinhinan na lang tayo. Sige. Pwedeng ganon. O, di ba? Alam niyo, may mga ganong Kristiyano yung active sa church, tapos nung nararamdaman na niya na para bagang nawawala na yung kanyang init ng relasyon sa Diyos ay hindi na nag-i-involve, laging, uy, ikaw naman ang mag-worship lead. Ikaw na, bago na ako. Bakit? Basta, ikaw naman mas magaling ka naman sa akin. Sige na. Pero dati nakikipag-agawan yan, huy, ako na sa linggo. Hindi ako na, kamakulit. Diba? Pero ngayon, ikaw na sa linggo, naku, bakit gana pa, paano ka ga? Basta. Yung mga basta, yung pag tinanong mo, bakit gano'n ka reason? Basta. May problema yung mga basta. Yung hindi na ma-explain, basta. Ikaw na mag-electric. Hindi, kayo na muna. Bakit? Basta. Yeah. Maaaring ang relationship niya kay Lord ay basta. Ano pa? Pwede rin namang mag-pretend na lamang yung lalaki. Mag-pretend na may palakol pa rin siya. Di ba mapapansin eh? Sino rito yung mga nagtatrabaho na?
Di ba? Halata naman sa pormahan. Can afford. Ano? Di ba? Aminin man natin o hindi, medyo magagaling tayo sa ganyan. Yung pagdating ni boss eh. Oh. Pero pag sinilip mo ko nung ginagawa, yung mouse noon, pauli-uli lang na gayon, pauli-uli lang gayon. Tapos ang tinatype eh, ASDFFJK, ASDFFJK, colon. Delete, colon. Yun lang, kunya-kunyarian lang, magaling tayo sa ganyan na. Diba? Tapos pag wala na si boss, alt-tab. Ala, uy, talaga, no latest? Uy, grabe, hindi pa pala nalaya si Bong. Yun. Diba? Galing tayo, kunya-kunyarian. Pwede naman gawin yun nung propetang isa eh. Magkunya-kunyarian na rin lamang. Ang hirap naman talagang pumutol. Ang hirap talagang pumutol ng kamay ang gamit. Pwede naman magkunya-kunyarian na lang eh. Alam niyo, ano lesson dyan? Mga Kristiyano, ang dami rin nagkukunya-kunyarian. Many Christians today goes through the motions. They're still joining, pretending nothing was wrong. At kalimitan, yun ang pinipiling option. Kunyari, goods lang, okay lang. Tuloy. Sabi nga ng mga artista, the show must go on. Pero hindi ka artista. Pero ang kaibahan po, yung lalaki, inamin niya. Ano pa ang isang inamin niya sa napansin niya? Inamin niyang panghiram lang. Kakaya yung panghiram lang. Sino rito yung aamin na yung pantalon mo ngayong suot, hiram mo lang sa kapatid mo? Actually, hindi mo nga hiniram, hindi mo nga pinagpaalam eh. Di ba? Share your blessing. Sabi naman nung lagi nahihiraman, share your blessing naman nga ho eh, kaya hindi nga ho ko maka-attain. Lagi na nauna pa yung gumamit ng patalong ko. Siya, yan, mo't bibigyan. Okay. So, sa madaling salita, it's not easy to admit na may problema na ang relationship natin kay Lord. But, I want you to know, church, don't settle for a mediocre walk with Christ. Sa madaling salita, huwag kang papayag, huwag kang magtiis sa isang kunya-kunyari ang relasyon. Papaalala ko sa inyo, ang mga nagkikristyanuhan, ang pupuntahay langit-langitan, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, ang kristyanuhan, ang pupuntahan, ay langit-langitan. Hirap naman nung sa great reunion in heaven, iniintay natin yung mga, nasaan na si ano? Wala pa, hindi, hintayin natin, maya-maya, nariyan na yun. Woo! Sarap pala talaga ng feeling ng na-rapture. Nasaan na? Nariyan na ka? Wala pa. Hindi, maya-maya, baka nariyan, mami. Aba, after 100 years, wala pa rin. Tingnan nyo nga ito sa kabila. Ba't ka nariyan? Di kayo every week tayo magkakasama, kat-active mo pa sa live group, lagi ka pinakamaraming kumain. Ba't ka nariyan? Sabi nung nasa ibaba, hindi ako nagseryoso. Sayang. Sabi mo, sayang! Alam niyo, wala nang remedyo pagdating doon. Hindi na yan nababatak. Akala yung iba'y nahihilap at nagagawan pa ng paraan na kaya nag-aapatan, 40, 50, 80, 100. Akala yung nagagawan pa ng paraan. Hindi na nagagawan ng paraan. Ang pagbabasihan ay how you live. Habang buhay ka pa, ito ang basihan, ito. Kaya seryosohin, ayusin ang ating relationship kay Lord. Sino po yung mga new friends natin dito? May mga new friends po ba? Or yung mga first time mong naka-attend sa ganitong Sunday service? Wala naman? Wala pa? Wala uli? Okay. Kung meron man po, gusto ko pong malaman ninyo,
na hindi po aksidente na nandito kayo ngayon, or kung meron man po, first time mong marinig itong mga ganitong klase ng sermon or teaching, and you're joining through FB Live, hindi po aksidenteng naririnig nyo ang message na ito. Life is too short. Paulit-ulit ko itong sinabi nung nakaraang linggo. Life is too short para hindi natin i-enjoy ang company or buhay ng ating mga loved ones at ng mga taong nakapaligid sa atin. That is true. Pero ngayon gusto ko rin malaman ninyo, life is too short para hindi mo seryosohin ang relationship mo kay Lord. Kasi right after this life, wala na. Wala nang pwedeng gawin. Magdi-decide na talaga doon kung palangit ka o doon sa kabila. Sabihin nga nating lahat, pag-igihin, ayusin, seryosohin ang relationship kay Lord. The most difficult yet important step is to humbly pray, Lord, I've lost the joy. Magpakumbaba tayong sabihin, aminin kay Lord, Lord, I've lost the joy, na wala na po yung joy. Sorry Lord, gusto ko pong manumbalik yun. Gusto ko pong manumbalik yun. It will always start sa pag-amin. Number 2, acknowledge where you lost it. So kung yung una ay aaminin natin that there is a problem, ang pangalawa ang kailangan nating i-work out is to acknowledge kung saan nawala. Kung paano nawala. Ano nangyari? Okay? Kasi kung mapapansin ninyo, meron pong yung mga nadala sa husgado, may kaso. Inamin yung kasalanan, pero hindi naman aminin kung paano nangyari. Kung paano nagsimula. Kung paano nangyari, nagkaganon. Tayo man din po, after nating aminin that there is a problem in our relationship with the Lord, we need to acknowledge also where we lost it. Paano nawala? Saan nawala? Doon po sa kwento, hindi lamang po inamin nung tao kay Elisha na nawala yung palakol. Sinabi niya talaga, diniho, nagpatak. Kasi tinanong siya eh. Sabi po sa 2 Kings chapter 6 verse 6a, the prophet asked, where did it fall? Tinanong, saan nahulog? Saan nahulog? Saan nagkamali? Anong nangyari? Bakit nawala? Ano nangyari? Ba't nanlamig? Ano nangyari? Diba? If we want to regain our relationship with God, the close relationship with the Lord, kailangan pala nating ma-point out kung ano nangyari. Anong naka-apekto para ma-deal. Kayo ba, pagdating ninyo, halimbawa, mapapacheck up kayo sa doktor, pagpunta nyo sa doktor, sasabihin nyo, inuubo po ako, bigyan nyo po akong gamot. Bibigyan ka ba agad? Di ba tatanungin sa iyo, kailan pa nagsimula yan? Di ba? Mula pa kailan kang inuubo? Pag inuubo ka, ano pang iba nararamdaman mo? Inuubo ka ba kapag pinapawis ka lang? Inuubo ka ba pag nagpapalit ang panahon? Inuubo ka ba pag maalikabok? Di ba? Aalamin nila yon. Ano yung ugat? Paano nangyari? Bakit? Para ma-deal. Para maibigay sa iyo yung specific na gamot. About sa gamot ha, huwag kayong nagse-self-medication ha. Huwag kayong banat ng banat na inubo yung kapitbahay mo. Ay yun yung gamot na ikwento sa'yo, inubo ka rin, yun na rin ang binili mong gamot. Teka muna, baka naman hindi magkaibang ubo nyo, di pareho rin yung tunog eh. Wasa natin yun. Huwag kayong magtanong kayo sa marunong. Ako'y marunong, nagmamarunong. Balik tayo doon sa sinasabi ko, tatanungin, aalamin, paano nangyari yun? Gayon din dito. Kung gusto mo talagang magamot, ang problema sa relasyon mo sa Diyos, alamin natin ang ugat nito. Paano nagsimula yan? Ba't nagkaganon?
Dati naman okay bakit nagkaganon? We can lose our spiritual relationship or closeness to God for many reasons. Una na riyan, distractions and busyness. Baka naman merong distraction, baka naman meron ka ng pinagkakaabalahan. Dati-rate, close na close kayo ni Lord. O baka naman may distraction na. Yung akala mo inspiration, yung pala distraction. Kaya ang kanta ni Lord sa iyo, dati-rati, sa kaibigan mo'y laging bukang bibig. Bakit ngayon'y anong lamig? Di mo ang kasunod. Di ba? Dati ang bukang bibig mo si Lord, ngayon ang bukang bibig mo na si Bebe Labs. Dati ang bukang bibig mo si Lord, ngayon ang bukang bibig mo na si Mochi. Di ba? Dati bukang bibig mo si Lord, ngayon ang bukang bibig mo na si Blue. Bakit Blue? Kasi ang tawag ko sa babae, Berry. Achii! Di ba? O yan na, tinuruan ko na kayo ng tawagan ha, si Blue at si Berry. May kilala ko, ang tawag ng babae doon sa lalaki, Teddy. ang bibilis ng mga... ang tawag ng lalaki doon sa babae, Bear. O, tama na. Baka yun ang maalala ninyo, ha? Ay! Kaya lumamig ang relasyon sa Diyos kasi may ibang pinag-iinit. May nag-post in a relationship. Sabi nung nag-comment, alam na ba yan ang mami mo? Sumagot yung nag-post, matagal na. Sabi nung mami, mag-uusap tayo. Hindi ko alam kung maghahaha ako. Ano, nakita ko lang. Mag-uusap tayo. Sabi nung anak, ayoko. Uy, i-research nila kung sino yon. Hindi nyo yun makikita. Hindi nyo malalaman. Huwag nyo akong pilitin. Dahil di ko aaminin. Ay, ako'y tawa ng tawa nakita ko. Sabi ko, kakiyot. Kakiyot ng magnanay na yun. Okay. Si Pastor Stoker. Hindi ko alam dahil wala naman akong kainte-intensyon. Ay ba't lumabas sa aking timeline? Ano yun, Pastor? Kilos ng Holy Spirit? Ewan. Siguro para madil. Hindi ko alam. Okay, tuloy. Ano pa? Bukod sa distractions and busyness, disobedience. Nung una-una, ang init ng relationship kay Lord, kasi sunod na sunod kay Lord. Sige Lord, sige Lord. O yan, invite mo yung classmate mo. Sige Lord. O sige, punta ka lagi every Sunday. Sige Lord. Tapos, nung nagle-level up na rin yung commands, bigay mo na yung tithes mo. Oo, Lord. O tapos, ayan, may blessing ka pagpasok ng taon. First fruit yan, ibigay mo ng buo. Oo, Lord. O mag-life group ka, hindi pwedeng lagi ka na lamang butas ng upuan. Mag-lead ka ng mga tao, palapit kay Jesus. Kahirap naman, Lord. At di umagwat na, kasi ayaw nang sumunod. O kaya naman, pagka nasasabihan na, yung nare-remind na, gusto ko po maging leader. Sige, may presyo ang pagiging leader. Kailangan mong maging accountable. Sige po, okay lang yun. May niligawan. Siya, huwag mawawala sa focus kay Lord at sa pinagagawa ni Lord. Opo. Ay tapos nung nahihirapan na po ako. Hindi, okay lang yan. Basta tuloy lang tayo kay Lord. Pero re-remind kita ha, ganyan-ganyan.
Ala, ayaw ko ho ng gayaan, huwag nyo na ho kung pakialaman pagdating sa bagay na yan. Ayaw. Yun ang mahirap. Nung kinilig, hindi na nakinig. Ano pa? Pride. Sabihin mo nga, pride. Nung una, asang-asa kay Lord. Kaya close na close kay Lord. Asang-asa, Lord, talagang wala po akong ibang pag-asa. Kayo lang po. Lord, para po ako'y magkaroon nitong pagkakataong ito, Lord, ikaw lamang talaga magbibigay, Lord. O, yan. Nung ibinigay na ni Lord yung opportunity, na-bless na, nagkaroon ng magandang work. O. At may mga pangangailangan na. Ano na ang mga bukang bibig? Mami, magtituition na po uli. Remind ko lang po kayo. Huwag kang mag-alala, anak. Mayaman ang iyong ina. Mayaman tayo. Dati-rate, ang bukang bibig, hayaan mo anak, mabuti si Lord, God will provide. Nung yumaman na, di naman talaga masyadong yumaman yumabang lang. Ano? Tuition lang anak. Sige, sabihin mo ipo-full payment na natin. Hanggang 4th year college, magkano ang graduation fee? Mami, first year lang ako. Sabihin mo na kung magkano lahat, hanggang graduation fee. Pati pambigay sa mga teachers para walang problema. Yaba? Sabi mga sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi rin ako yun. Ako'y asang-asa kay Lord. Amen. Lahat ng asang-asa kay Lord, pumalakpak ng the best kay Jesus. May isa pa. May isa pang nagiging dahilan kaya nanlalamig ang relationship kay Lord. Katam. Sabihin mo nga, katam. Kala ko gahoy palakol ang pinag-uusapan, ba't nga katam? Katamaran! Today I swear I'm not doing anything. I just wanna lay in my bed. I open my phone and make it online and join the online service. Cause today I swear I'm not doing anything. Online na lang. Ayokong bumiyahe. Ayokong maligo. Ako'y mag-online na lang. Blessed din naman. Bato-bato sa langit, tamaan nga kayo. Tamad, kaya nanlamig. Okay? We stop doing the things that keep us close to God. Bakit ka pa close kay Lord noon? Kasi you keep on praying, keep on worshiping the Lord, you keep on attending the services, hindi ka nawawala sa mga fellowship, natututo ka from the Word of God, natututo ka rin sa mga taong nasasamahan mo. Pero maniwala ka sa akin, the moment you isolate yourself, the moment na inilayo mo ang sarili mo sa church, you're making yourself susceptible sa atake ng leon. That's why the enemy is like a roaring lion, always looking for someone to devour. At hindi ka nakakita ng leon nang kumain ng isang buong kawan. Ang laging kinakain lang ng leon ay isa, yung nakabukog. So do not isolate yourself. Huwag katamaran ang pag-church. Sabi mo sa katabi mo, huwag katamaran. Hirap niyang tamad. Sa hirap niyang tamad, pastor, ano nihirap ng tamad, hindi man pagod. Hirap yan. May kikwento ko sa inyo. Meron akong kwento, meron ako. Yeah. Ayan. Meron po magtatay na nag-uusap. Yung anak po kasi tamad. Yan, wag mo tingnan katabi mo. Yung anak po tamad. Sabi nung tatay, anak, balita ko, ang baba na naman ng grades mo. Tapos bakit hanggang ngayon di ka pa rin nagugupit ng kuko mo? Saka pwede pa magpagupit ka na, nga baba na ng buhok mo. Ano kang tamad mo? Ano kang gusto mo? Sabi, at baka kaya ng tatay. Hindi ka rin nagbabasa ng Bible.
Anak ka pa naman ng pastor. Pastor pala yung tatay. Sabi ng anak, tatay, gusto ko kutse. Gusto mo kutse? Opo, tatamad ako maglakad. Oo, lahat na lang kinatamaran mo eh. O siya, sige, bibilang kita ng kutse. Pag-uusapan uli natin yung pagbili ng kutse sa isang kondisyon. Ano po yan? Magpagupit ka muna ng buhok. Tapos, magbasa ka lagi ng Bible. Isang buwan. Isang buwan. Sige po. At after a month, rumipiti ka sa akin. Mag-uusap ulit tayo patungkol sa pagbili ng kutsi mo. Sige po, sige po. After a month, nag-usap ulit patungkol sa kutsi yung mag-ama. Sabi nung tatay, ay isang buwan ha, hindi ka pa rin nagpapagupit lalong humaba ang buhok mo. Pero balita ko sa iyo, yung mama nagbabasa ka raw ng Bible. Opo. Kaya nga po ako hindi nagpagupit. Bakit? Nabasa ko po sa Bible na si Samson hindi nagpagupit ng buhok, at pag nagupit nanghihina. At saka marami po ang mga nagsasabi, hindi lang po ako nagbasa ng Bible, tatay. Nag-research na rin po ako. O talaga? Opo. At karamihan po sa mga Bible scholars, kine-claim po nila na si Jesus long hair. Kaya hindi na po ako nagpagupit. Sabi nung ama, aba, nagbasa nga ang anak ko. Ay, nabasa mo rin ga na lahat ng mga nabanggit na mga great man of God sa Bible ay naglalakad laang. Yung iba loading pa, intayin natin. Sa madaling salita, hindi ibibili ng kutse. Naglalakad lang daw. Anong lesson? Wala lang. Hindi. Mahirap yung tamad. At, believe me, pag pinairal natin ang katamaran sa buhay natin, pati relationship kay Lord maapektuhan. Akala nyo ba yun yung nakakaiwas ka sa trabaho o yung whatsoever? Hindi lang yun. Pati relationship kay Lord naapektuhan. Tamad mag-pray. Sino rito kung mag-pray na lamang ipagka dumighay na after kumain? Oh, thank you Lord. Yun ang prayer mo. Yung kaya ka lang nagpe-pray ay dahil kakain. Kaya nung minsan na-assign ka mag-closing prayer, sabi mo sa stage, bless this food. Anong bless this food? Closing prayer, bless this food. Yan. Minsan nga ako na mag-a-assign ng closing prayer, bibiglain ko. Ini-a-assign na yata ni Pastor Ronica nagko-closing prayer Bibiglain ko, ako na uli. Ang i-a-assign ko yung mga hindi natingin sa akin. Hala, talagang tiis. Tiis. Aray ko. Hoy, wag niyo katamaran ng pagpe-pray. Wala na nga ibang communication means of communication kay Lord kundi mag-pray. Kasi pag naman mag-chat. Iba pa ang pangalan sa chat, ha? Tama na. Okay. So, kailangan may pag-amin. Saan? Ano ang naging dahilan? Bakit nanlamig? Busy? Trabaho? Sobra. Hindi masama trabaho ha, don't get me wrong, hindi masama trabaho. Ini-encourage tayo ng Bible magtrabaho. Pero lahat ng sobra ay? Kaya yung mga pogi na, tama na yun. Yung magaganda na, okay na yan. Dahil lahat ng sobra ay? Kasi yun na may ganyan lamang. Ganyan lang yon, cycle lang yon. Hindi maganda, tapos magpapaganda, maganda, sobrang ganda. Yung pangit na uli yung mamaya sa sobrang ganda. Kaya, sakto lang. Okay. May good news ako sa inyo, and this is number 3. Expect God to restore you. Nagkaroon na ng pag-amen. Hindi ako ayos sa relationship ko. Nagkaroon na rin ng
pag-alam ng pangyayari. Anong nangyari? Ba't nagkagayon? At nagagamot na. Anong susunod? Mag-expect po tayo na i-restore ni Lord yung relationship natin. Sabihin mo nga, restoration. Restoration. Ang pinaka-strange po na part doon sa story na kinikwento ko sa inyo, ay nung pinalutang po ni Lord through Prophet Elisha yung axe head. Bakal yun lulubog talaga yung mabigat yung lumutang sa tubig. Imagine that. Sabihin mo nga, wow. Sabi po sa 2 Kings chapter 6 verse 6b, when he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. Wow. Lupit. Ano ginawa? Kumuha raw ng kaperasong stick, inihagis doon sa part na kung saan daw nahulog yung ulo ng axe, tapos lumutang daw yung axe. Wala naman pong power yung stick Baka iniisip niyo yung nasa stick yung. Kasamahan yun nung hawak ni Moses na nung iginayog niya, biyak daw ang dagat. Kasamahan yun. Hindi. Walang power doon sa stick, wala ring power doon sa tungkod. Ang tawag doon ay visual representation of faith. May act. Sino po rito yung mga post-MGR students? Taas ang kamay. Naituro ko sa inyo, the second level, understanding faith. Diba? At napag-alaman natin doon na ang faith is not what you believe, it's not what you think, it's not what you say, it's what you do. Faith is what you do. Okay? Kaya, yung pinananampalatayaan ni Elisha that time na lulutang yung axe head, nilagyan niya ng kakibat na gawa. Kinilusan niya yung pinananampalatayaan niya. Okay? He publicly demonstrated that he believed God would restore what this guy lost. Okay? Anong connect? Kailangan magkaroon din tayo. If you want total restoration of your relationship with the Lord, kailangan magkaroon din po tayo ng ating visual representation of our faith. Kailangan may akto ka rin gagawin, meron ka rin kilos na gagawin na nagpapakita ng pananampalataya mo. O amen tayo ng amen ngayon. Gusto ko nga, maayos ang relationship ko kay Lord. Aktuhan mo. Magpa-pray ka na uli. Hindi hiningi ko na kay Lord, i-restore ni Lord yun. Ano ka, huwan tamad? Gusto mo ng bayabas, hintayin mong pumatak sa bunganga mo? Hindi yung ganon. So when you ask the Lord to restore your relationship with Him, you will do something. You start praying again. You start reading and studying His words. You start to join once again our services. And you start to join it wholeheartedly. Hello? May gagawin ka na uli. Ako po, pastor, talaga noon doon ako mas naging close kay Lord, nung ako po ay nagagamit, nung ako po ay tumutugtog, nung ako po ay nag-i-involve sa ministry, then do it again. Hindi yung, opo, gusto ko pong ma-restore. Tapos, di gayon na lang po uli. Do something. Do something. Yun daw pagpapalutang ng axe head ay imposible. Tama. But God specializes in the impossible. Alam niyo specialty ni Lord? Impossible. Ang forte ni Lord ay yung mga imposible. Diba? Reveal na reveal po yun sa buhay ko. Talaga mga itsura, nga mga gustuhan ng asawa ko. Ang tawag doon, imposible. Pero nangyari, kasi yun ang forte ng Diyos. Yung halimbawa doon sa life group nyo, meron doong binubuli kayo dahil siya ang pinaka-pogi sa grupo nyo, in Jesus' name. Anong ibig sabihin ng declaration nyo? In Jesus' name Tapos siya yung nagka-girlfriend. Di may buhay na kayong patotoo. May pangahawakan na kayo, Lord, kita nyo naman na rin nagka-girlfriend. Ano ibig sabihin? Walang imposible sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, walang imposible kay Lord. Pastor, ang layo ko na kay Lord. Pastor, sobrang layo na.
Pastor, hindi mo alam kung gaano katindi ang lubog ko na para bagang hindi na ako makakaahon. Mukha lang akong okay, pero lubog na po ako. May sasabihin ako sa inyo, kung paanong pinalutang ng Diyos yung imposibleng lumutang, gayon din naman yung pagkalubog mo, kayang-kaya kang iahon ng Diyos diyan at mas ayusin pa. Oh, I pray that this word ay may ginagawa nangyayari sa inyo. Oh, I pray na hindi lamang kayo nai-entertain. Oh, I pray na kayo po ay hindi lamang nai-inform, kundi kayo ay natatransform ng word. That's why sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel, for the gospel is the power of the Lord that saves. Maaaring iniisip mo, imposible na po. Imposible na po. Pero God will make a way. He is a miracle working God. He is the way maker God. Sabi nga, di ba, in the book of Isaiah, kung papaanong ang Diyos ay gagawa ng daan sa gitna ng disyerto. Ngayon kasi, napakadaling isipin noon. Pakita mo lamang gayong kinabilyar, di magkakasubdivision pa daw. Noon, imposible yun. Magkaroon ng daan sa gitna ng ilang, posible yun. Ngayon, pwede na. Kabila, Britannia, dito. Brittany, tapos dito, Camellia. Kayang-kaya nila yun. Noon, imposible yun. Ang punto, kayang gawin ng Diyos na posible ang imposible. Kaya, believe. God will bless you. God will provide. God will make a way. Amen. May 3 pong tatay na nag-iintay sa ospital dahil sabay-sabay pong nanganak ang mga asawa nila. At di sila po'y nagkakakwentuhan habang sila po ay nag-iintay. Lumabas po ang nurse at ang sabi, "Congratulations po, tatay." Doon sa isa, "Kambal po ang anak nyo." Sabi nung tatay ng kambal, "Bay, kagaling. Ay, manager ako ng Minnesota Twins eh." "Oh, kaya pala, kagaling." Maya lumabas na uli yung nurse. Sabi doon naman sa pangalawang tatay, "Tatay, congratulations po, triplets po ang anak ninyo." Sabi naman nung tatay ng triplets, "Talaga? Eh, nagtatrabaho ko sa 3M eh." Tapos, yung pang 30 tatay, nung narinig yung mga nangyari doon sa mga naunang tatay, binuksan ho yung bintana ng ospital, tapos tumalo na. Sabi nung mga staff sa ospital, "Oh, anong nangyari doon? Bakit tumalo na yon?" Sabi nung 2 naunang tatay, "Naikwento eh, manager daw siya ng 7-Up." Anong lesson? Wala lang. May lesson. Bakit nga tumalon yung tatay? Natakot dahil baka 7 ang anak. Natakot. Natakot dahil baka hindi niya maipundar ang kanyang mga magiging anak. Natakot baka hindi niya kayanin ang mag-provide. Church, God is ready to do the impossible in your life. Ano sabi ko? God is ready to do the impossible in your life. You just need to believe that He will. Mahirap ga po ang magtaguyod ng 7 anak? Oo. Pero maniwala ka lang that the Lord will help you. All we need to do is to believe. Yun ang puhunan ng mga Kristiyano. Believe. Believe. Kaya ano man ang sitwasyon mo ngayon, aminado ka man ngayon, kitang-kita, alam mo na kailangan ng restoration in your relationship with the Lord, at sabi mo mahirap, imposible na, believe. God is ready to do the impossible in your life. Ang kailangan mo lang ay maniwala. Yes, God can restore your relationship with Him. God can. God can. He can do it.
Lastly, number 4, reach out and receive God's help. Ano sunod na pangyayari doon sa story? Di ba, narinig nyo, pinalutang ng Lord through Prophet Elisha yung axe head. Pinalutang. Pero, notice yung sunod na pangyayari. 2 Kings chapter 6 verse 7. This time, I am reading sa New Living Translation. Sabi po doon, grab it. Everybody say, grab it. Grab it, Elisha said. And the man reached out and grabbed it. Okay, listen. Pwedeng-pwede naman po na nung pinalutang ni Lord yung axe head, ay papaltukin o patalsikin na rin niyan diretsyo doon sa puluhan ng axe. Galing. Hello? Or pwede rin namang lumutang, tapos umagos, tapos biglang tumalsik, shoot sa kamay nung nakatalsik. Hello? Pwede gano'n. Pero bakit pinalutang lamang at kinailangan pang kuhanin nung may-ari? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo, Pastor, bakit po? Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, God will do the impossible and that's His part. To do the impossible. Because we can't do the impossible. Impossible nga eh. God will do His part and that is to do the impossible. Ngayon yung posible, ikaw na ang gagawa nun. Ngayon yung kaya mo, ikaw na ang gagawa nun. Ang tawag doon, act of faith. Hello? Eh yung iba kasi, kung mag-pray ay garin eh, Lord, payamanin niyo po ako. Sabay hihilata. Yung pabor, yung connection, yung talent, yung skills, yung timing, si Lord bahala doon. Hindi natin kaya yun eh. Pero yung magtrabaho, magsipag, mag-participate sa biyaya ng Diyos, yun ang atin. Kaya nga ang sabi, as the old saying, sa Diyos ang awa, nasa atin ang? Anong awa? Gawa. Hello? Hello? Di ba? Si Lord hindi nagtotolerate ng tamad. Gagawin niya yung imposible, gagawin niya yung hindi mo kaya, pero ipagagawa niya sa iyo yung part mo. Di ba? Kaya nung paglutang, anong sabi? O yung kuha. Yung pagpapalutang ay nagawa na, hindi mo kaya yun eh. Yung pagkuha, kaya mo na, kuha. Ano naman ang connection nito sa ating pinag-uusapan ngayon? Si Lord ay ready to restore our relationship with Him. Si Lord, nakikipagbalikan. Sabihin mo nga sa katabi mo, nag-aamoy balikan. Yung iba, ibang ine-expect makipagbalikan. May sasabihin ako sa inyo, church, ayusin mo muna yung relationship kay Lord, the rest of the relationships will follow. Chain reaction yun eh. Believe me, kaya nagkakaroon ng problema sa mga relationships dito sa baba, kasi may problema sa relationship sa itaas. Chain reaction yan. Ayusin mo relationship mo kay Lord, bibiyayaan ka ni Lord, maayos yung mga relationships mo. Ay, unahin mo yun. Unahin mo yun. Nag-aamoy balikan. Okay. Si Lord gusto makipagbalikan. Ngayon, ikaw na lang ang tinatanaw. Aabutin mo ba ang kamay ni Lord na iliaabot sa iyo? O papanoorin mo na lang? O magpapabebe ka pa at sasabihin mo, habulin mo ako. Iniaabot na ng Diyos ngayon ang kanyang kamay sa iyo. Gustong-gusto ni Lord ma-restore ang relationship ninyo. Nasa sa iyo ngayon kung aabutin mo yun. Nasa sa iyo. Pastor, hindi ko po maabot kasi ang dami mo pang hawak. Pastor, hindi ko po makuha ang kamay ni Lord. Ang dami mong hawak. Nag-i-struggle ka pa rin sa kasalanang sabi ni Lord, wag mo nang hawakan. Bitawan mo na. Nag-i-struggle ka pa rin sa lust. Nag-i-struggle ka pa rin sa pornography. Nag-i-struggle ka pa rin sa pagsisinungaling. Nag-i-struggle ka pa rin sa pangungupit. Nag-i-struggle ka pa rin. Bitawan mo na. Para makuha mo yung kamay ni Lord. Sa kabilang kamay naman, nag-i-struggle ka pa rin dahil gusto mong yumaman. The Lord will bless you and the Lord will make you rich. Hindi, kailangan talagang work, push mo yan.
hindi mo maabot yung kamay ni Lord. Bitawan mo. Yung iba naman, iniaabot mo na yung kamay ni Lord, pero nakita mo, may hawak ka pa rin palang sama ng loob, galit, tampo. Kaya hindi ka makamove on. O meron ka pa rin gustong mangyari. Kaya hindi mo makuha ang kamay ni Lord na iniaabot sa iyo kasi ibang kamay ang gusto, pilit mong inaabot, siyang gusto mong makipagbalikan. Church, iniaabot ng Diyos sa iyo ang kanyang kamay, gusto niya makipagbalikan. Alam ko, meron dito, marami rito, gusto niyang abutin din ang kamay ni Lord at makipagbalikan, pero may hawak ka pa. Bitawan mo. Bitawan mo. Hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng sabay. Pastor, hindi pwedeng pabayaan. Hindi ko man sinabing pabayaan mo. Sabi niyo, bitawan. Ibigay mo kay Lord. Ibigay mo kay Lord. Kita niyo yung kamay natin na liliit, very limited. Hindi mo ka talaga kayang hawakan lahat ng bagay eh. Sino rito yung pinupwersa mo, hawakan, kontrolin ang lahat, pero lalo lang nag-uumalpas. Kasi lilit na kamay natin eh. Gusto mo maingatan? Gusto mong masiguradong di mawawala sa'yo? Give it to God. Laki kamay ni Lord. Ang laki ng kamay ni Lord. Ilagay mo sa kamay ng Diyos at hayaan mo siyang mag-iingat noon at in His perfect timing, lalo't pag okay na relationship ninyo, siya rin ang magbabalik at magbibigay nun sa'yo. Give it to God. Give it to God. All the hurts, all the disappointments, lahat, pati yung mga struggles in life, yung mga nahihirapan ka na, give it to Him. At ang sabi ni Lord, and I will give you rest. And I will give you rest. For my burden is easy and for my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng yoke? Ang yoke ay pamatok. Pero sanay kasi tayo dito sa atin na ang pamatok ng kalabaw o baka ay isa. Ano? Kung aaralin po natin yung history ng lugar na kung saan sinulat yung verses na yon, sa kanila po, sa Middle East po, ang pamatok po ay pandalawang baka o dalawang kabayo o dalawang donkey. Dalawa. So, ang ibig sabihin po nung sinabi ni Lord na, take my yoke, ang ino-offer niya, relationship, partnership, usong tayo. Uusungan kita, tutulungan kita, partner tayo. Hindi ka na mag-iisa. Yung iba kasi ang akala, burden, load. Ibibigay ko yung burden ko sa iyo, Lord, tapos bibigyan mo akong pamatok, trabaho, ano ka, kalabaw? Hindi, ang ibig sabihin ng yoke, pandalawahan yon. Sabi ni Lord, partners tayo. Di ka na mag-iisa, wag mong solohin, mahirap man solo, partner tayo. Tutulungan kita. Holding hands tayo. Ikaw ang tatanungin ngayon. Sabi nga sa James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Ang lalapitan talaga ng Diyos ay yung nalapit sa Kanya. At may sasabihin ako sa inyo, the God of the universe loves you and wants to have a relationship with you. But getting close to Him is your choice. It's your choice. Choice mo. Gustong-gusto ni Lord. No question, no doubt about it. Gustong-gusto ni Lord magkaroon ng close relationship sa atin. Ikaw lang, kapatid, ang tanungin. The choice is yours. The choice is yours. Pwede kang manatiling nagkukunyaring Kristiyano o pwede kang manumbalik sa Diyos at para hindi ka na kunyaring Kristiyano, maging tunay ka na uling may relationship talaga kay Lord. At ang nakakatuwa po rito, as you grab the hand of the Lord at nanumbalik ka sa Kanya, ang promise naman niya, Psalm chapter 16 verse 11, in your presence there is fullness of joy. Kaya nga ang sabi doon sa kanta, there's no greater joy, Lord, than being with you. Yes, there is truly no greater joy than being with the Lord. Yun ang pinakamasarap na maaatay, mararanasan ng tao, yung meron kang genuine relationship with God. At alam nyo, last verse for today,
In Jeremiah 29:13, sabi ni Lord sa ating lahat, when you get serious about finding me and want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. Ano nga ulit sabi ni Lord sa atin? And this will be our last verse for today. When you get serious about finding me and want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. Sino rito yung pagod na sa mga nakaka-disappoint na relationships niya sa buhay? Sino po yung pagod na lagi na lang siya nadidisappoint? Nagsipag ka, nag-aral ka, nagtrabaho ka maigi, pero lagi pa rin end up disappointed. Pagod ka na ma-disappoint. May good news ako sa inyo. This is the only thing na hindi ka kailanman madidisappoint. Ano yon? Kapag ikaw ay nagkaroon at kumilos, lumapit, nagkaroon ng tunay and close na relationship kay Lord. Ano ang disclaimer ni Jesus sa ating lahat ngayong araw na ito? I'll make sure you won't be disappointed. Sisiguraduhin po ng Diyos na lahat ng lalapit sa Kanya ng totohanan ay hindi na kailanman madidisappoint sa buhay. Sino rito yung gusto yon? I want you to stand up. If you are that person na nagsasabi, Lord, gusto ko yon. Gusto ko po yon. Pagod na po akong magkunyaring okay. Pagod na po akong magkunyaring on fire pero hindi naman talaga. Pagod na po ako. Gusto ko pong manumbalik sa inyo. If you are that person, I want you to close your eyes and I want you to start talking to the Lord. Actually, alam ko kanina ka pang kinakausap ni Lord. Alam ko kanina pa, the Lord is talking to you. The Lord is dealing something to you. Gusto ni Lord na makapagbalikan sa'yo. And He is asking you right now, do you feel the same? Do you want the same thing? The Lord said, when you get serious about finding me and want it more than anything else, I'll make sure you won't be disappointed. Ano yung una? God wants us to be serious in finding Him. Come on, I want you to close your eyes. Yung iba kasi ang sabi, ayoko magpumikit kasi wala akong nakikita. Pero believe me, sa pagkakataong ito, as you close your eyes, mas marami kang makikita. Kasi may ipapakita ang Diyos sa iyo. Mga bagay na hindi kayang makita ng naked eye. The Lord said, He wants us na maging seryoso sa paglapit sa Kanya. So right now, let's be serious. Tama na yung kakulitan, tama na yung jokes, tama na yung mga lapit kay Lord. At the end of the day, hindi yung katabi mo ang kakailanganin mo. Si Lord. Lapit kay Lord. Lapit kay Lord. Balik kay Lord. Balik. Oh, I declare restoration of relationship with the Lord. In Jesus' name. Balik. Seryosohin mo si Lord. Kasi si Lord seryoso sa iyo. Gusto mo pruweba? Go back to the cross. At sabihin mo sa akin ngayong hindi seryoso si Lord sa iyo. Go back to the cross. And He will show you kung gaano siya kaseryoso. Ano pa? When you get serious about finding me and want it more than anything else, God wants you na gustuhin mo yung pakikipagbalikan mo ng relationship sa Kanya more than anything else. Dito na papasok yung pagbitaw sa mga hawak mo pa. I can see that the Lord is reaching out His hand to you. Iniaabot ng Diyos ang Kanyang kamay sa iyo ngayon, pero may mga hawak ka pa rin. And God is dealing it to you right now. God wants, He wants
na ikaw, mas gustuhin mo ito more than anything else. Mas gustuhin mo yung relationship kay Lord more than anything else. When you get serious about finding me and want it more than anything else. Paano mo maaabot kung may hawak ka pang iba? Give it to God right now. Pagkatiwala mo kay Lord ngayon, hindi yan mawawala kay Lord. Ang lahat ng ibinigay mo kay Lord na hindi niya kinuha, pinaingatan mo lamang para sa tamang panahon, tamang sitwasyon, ay siya rin mismo ang magbibigay at magbabalik sa iyo nito. At ano ang susunod na mangyayari? He will make sure, the Lord will make sure that you won't be disappointed. And as you reach the hand of the Lord, at habang hinahawakan mo, tinaabot mo ang kamay ng Diyos, at habang nagipagbalikan ka in your relationship with God, dadagdagan at lalagyan ka naman ni Lord ngayon ng matinding satisfaction. Oh, I can sense na may mga puso ritong nabubuo. I can sense na meron dito mga muling umiinit na love kay God. Oh, I can sense na meron ditong mga umamin ngayon, may nangyaring pag-amin, kaya merong nagiging restoration. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede ba sabihin nating lahat, Lord, patawarin niyo po ako sa mga pagkakataon na ako po ay lumayo sa inyo. Patawarin niyo po ako, Lord, kung nagkunyari po akong okay, pero hindi. Patawarin niyo po ako, Lord, kung nawala yung aking joy sa relationship ko sa inyo. Naamin ko, Lord, may naging problema. Forgive me, Lord. Today, biyayaan niyo po ako na muling manumbalik sa inyo. At salamat po, kasi hindi lang yung relationship ko sa inyo ang marirestore, pati lahat ng bagay na may kinalaman sa ikabubuti ko, naniniwala po ako na i-restore nyo din. Lord, be with me. Samahan niyo po ako. Kayo po ang Diyos ko. Kayo po ang Panginoon ko. Muli po kayong maghari sa buhay ko. Take the wheel of my life, Lord. Take full control. I am yours. Be my God. Be my Lord. Be my King. Be my Savior. At sa biyaya niyo po, hindi na ako lalayo. Magpapatuloy po ako sa relasyon ko sa inyo. In Jesus' name. Manatili po kayong nakayuko at nakapikit. Let me pray for you, Lord. Narinig niyo po ang heart's desire ng inyong mga anak. Ito po ang aming prayer. Ito po ang aming cry. We want to be with you. 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 This is our heart's desire. One thing that we ask, this is what we seek. That is to be with you. We want to be with you, Lord. Restore our relationship with you. Salamat po, Ama. And I pray and declare that everyone will never be the same. Kami pong lahat ay pa-in-love ng pa-in-love sa iyo, Lord. At kakakibat po ng restoration ng relationship namin sa inyo ay ang restoration din ng mabubuting bagay na inihanda nyo na para sa amin noon pa mang una. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.